natin sa ating panalangin ng pasasalamat na Elenita Kaskasan and Family, Regacho Family, Wilma Domingo, Soriano Family, Nora and Ryan, Dantes and Salas Family, De La Cruz and Aquino Family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat Family, Angela Ricafrente and Family, Princess Senet Arce, Ferdy and Aji Del Mundo, Luciano Family, Romeo Liana at Zenaida Arce. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Liserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldialim, Carolina and Modesto Balbieno, Erling Daliwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Caroliba Patolot at Jenny Season. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Giliat Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Daphne de la Vega at Shelly Sabado. Panalangin para sa mga kaluluwa ni Reynaldo Kaskasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angeleno de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeronimo de los Santos, Marcelino, Sidney, Pastor, Dominga, Marcelino Remedios, Pastor Junior, Celso, Eulalio, Pio, Estrella, Marshall, Regino, Adela, Marilu, Jesus and Erlinda Vigo, Rhea and Corsino, Edgar, Michael, Yoli, Juliana Rivas, Estrella, Reynante, at Baduy. Patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na manampalataya sa Kanya kahit na sinasabi ng ibang mga tao na laos na ang salita ng Panginoon o masyado itong mahirap unawain at sundin. Itinuturo ng inang simbahan na ang kaaway ay nasa ating paligid at nanunukso na tanggihan natin si Jesus bilang sinugo upang ipagkasundo tayo sa Diyos Ama. Manalangin tayo ngayon na magpatuloy tayo sa pagpapatotoo sa Panginoon sa ating buhay. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsitayo po lahat. Sa atin,
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Nawalay mula sa kalooban ng Diyos ang unang lalaki't babae nang suwayin nila ang utos ng Diyos. Ngunit kahit sa kabiguan, gumawa pa rin ang paraan ng Diyos para sa kanyang mga pinakadakilang nilikha.
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon niya, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon niya, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot.
Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos, matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulo. Lagi siyang nahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling na, O Diyos, may pag-ibig at pagtagpo. Sa kabila ng mga paghihirap ng katawan, nananatiling malakas ang loob ni San Pablo dahil sa paniniwala niya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumubuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ng mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Hindi nasisira ang isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po na.
Sa Kanya tayo dumulog. Kasamaan ay natapos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Namabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Tayo po ay nasa 10 linggo sa karaniwang panahon. Isang malaking tanong na kailangan nating masagot sa araw na ito, ang tanong na nasaan ka ba ngayon? Tanongin niyo ay yung katabi ninyo, nasaan ka ngayon? Kapag sinabi niyong nandito po sa loob ng simbahan, yan, di ang talino mo lang. Di ba? Pero yung tanong ng Panginoon dito sa aklat ng Genesis, sa mga unang sa lalaki no, na kanya pong nilikha, nasaan ka? Saan ka naroroon? Ito yung state of mind, ito yung status mo sa buhay, kalagayan mo sa buhay. So nasaan ka ngayon? Kapag ito hindi mo rin kayang sagutin, malaki talaga ang problema natin. Unang-una ng tanong dyan, no, laging yung who am I? Sino ako? Pag hindi mo nasagot yan, may problema tayo dyan. Yung pangalawa, kapag yung nasaan ka ngayon? Bakit ba hinahanap ng Panginoon itong lalaking ito? Pero wala namang nakakaligtas sa Diyos. Alam niya, kahit sa loob ka ng kuweba, alam niya na naroroon ka. Pero bakit hinahanap ng Panginoon itong lalaking ito? Kasi mismong yung lalaki, yung tao ay hindi niya na alam kung nasaan siya. Dahil malinaw naman na ang tao nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. At alam ng Diyos, alam din ng tao, inilagay ng Diyos ang tao doon sa kanyang inihanda, sa kanyang nilikha ng Diyos sa daigdig. So walang makakatago sa Diyos. Pero bakit ang tanong, nasaan ka? Saan ka naroroon? Alam kasi ng lalaki na meron siyang nagawang mali. Kasi sabi po sa usapan, bakit ka nagtatago? Diba? Nagtago po ako kasi narinig ko kayong paparating. At nahihiya siya dahil siya ay hubad. Kaya sabi ng Diyos, sino nagsabi sa iyong hubad ka? So alam na rin ng Diyos, bakit? Kumain ka ba ng ipinagbabawal? O imbis na akuin, imbis na sumagot na lang, opo, sorry po. Hindi Anong ginawa? Kasi yung babaeng binigay mo sa akin, pinakain ako . Kaya ngayon, babalik ko ulit. Nasaan ka ngayon? Anong nararamdaman mo ngayon? Ano ang tumatakbo sa utak mo ngayon? Ano nangyayari sa buhay mo ngayon? Maging totoo lang tayo. Kasi hindi ka matutulungan hanggat magtatago ka ng magtatago. Nagtatago ka sa makeup, nagtatago ka sa lifestyle, nagtatago ka sa relasyon. Sa kung saan-saan tayo po pwedeng magtago. Pero yung totoo, alam mo, mayroon kang nagawa. At hindi rin makakabuti kung isisisi mo ng isisisi sa iba kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon, kung nasaan ka ngayon, dahil desisyon mo yan. Kaya mahalaga po, sino ang pinakikinggan mo? Sino ang pinakinggan mo kung bakit ganyan ang buhay mo? Kung sabihin mo man na miserable ang buhay ko, kaninong kasalanan? Sa magulang? Kasi naghiwalay po ang magulang ko . Nag-divorce sila, nag-anal sila. Kasi namatayan kasi nawala po yung pag-asa namin nawala yung breadwinner namin. Kanino? Stop blaming others. Be responsible. Be accountable. Kahit sabihin na natin na
peer pressure po, na-pressure lang ako eh. Still, at the end of the day, it is your choice, it is your decision. Buhay mo yan. Nabuhay ka. Yan, yung lungkot natin, lagi natin sinisisi sa iba. Yung miserableng buhay mo, gusto mong isisi sa magulang mo. Pati pagkakasakit mo, gusto mong isisi sa lipunan. Sino ba nag-take? Sino ba nagdesisyon? Hawak mo na yung pills. Sino ba nag-take? Nandiyan lang yan. Mananatiling nandiyan yan, pero ikaw magdidesisyon. Kukunin mo ba? Lulunukin mo ba? Iinumin mo ba? Sino nagsabing sumama ka dyan sa lalaking yan at magpabuntis? Isisisi mo sa kanya, binuntis po ako eh. O sinong tumihaya? Tapos ngayon, kawawa naman ako. Sabihin na naman yung mga lalaki, natukso po ako eh. O bakit? Paano ba yung proseso ng panunukso para hindi ka makaiwas? Sinabihan ka lang na pogi, sinabihan ka lang na you deserve someone. Pinakinggan mo eh. O di ayan. Kaya dito po sa ebanghelyo natin, kahit anong sabihin ng ibang tao, sabi kay Jesus, nasisiraan na ng ulo yan. Sino mga nagsabi niyan? Sabi dito, mga kasambahay. Kasama niya doon sa lugar kung saan siya lumaki. At ang sabi, nasisiraan ng ulo yan. O, ano ang sabi ng ibang mga tao pa doon, yung mga iskriba, mga nagmamarunong, kampon ng demonyo yan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, nasisiraan ka na ng ulo. Yeah. O yung isa, sabihin nyo nga, kampon ka ng demonyo. Lagi, anong gagawin mo kung may marinig kang ganon? Anong gagawin mo? Doon kasi yan eh. Ano ang ginagawa mo at gagawin mo kung meron kang mga maririnig na talagang nandyan yan, mga toxic na tao, nandyan yan. Tinuloy lang ni Jesus, di ba? Kung sino tayo, ano tayo ngayon, dahil yan sa mga influence ng mga taong pinakinggan mo. Instead na makinig ka sa salita ng Diyos, ang salita ng taong pinakinggan mo. Kaya ngayon, di ba, anong usapin natin? Ang sabi ng tao, okay lang, no? Tayo na lang, nakakainggit naman. Tayo na lang ang wala pang divorce. Joy na tayo. Para mas happy. Happy si asawang babae, happy si lalaki, pwedeng pumatol ulit sa iba. Kasi sabi ng tao, okay lang, para masaya. Kaya yung mga tao nakikinig, oo nga, yes, to divorce tayo, dapat. Ano sabi ni Kristo? Ano sabi ng Diyos? Huwag paghiwalayin ang tao. Ngayon po, no, tabi-tabi po, no, pero hindi tayo against, no, and we welcome all. We welcome all gender. Pero anong nangyayari? No, kukunsin yan, Pride Month. Pride Month. Alam niyo ba yung pride? Kasalanan ng demonyo yung pride. Pero pinagsisigawan natin, it's okay. Tapos kanino naman natin isisisi? Nangyayari sa paligid natin. Yung morality natin. So, sino ang pinakikinggan natin? Sana katulad ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa, no, na kanyang ipinapahayag ngayon. Dati yung buhay niya kasi nakikinig siya doon sa mga Hudyo.
Doon sa mga leader, nakikinig siya na masama si Kristo. Kaya lahat ng sumusunod kay Kristo, pinapatay niya. Kasi nakikinig pa siya doon. Pero nung mapakinggan niya si Kristo na nagsalita sa kanya, siya ngayon nagiging tagapagpahayag ng mabuting balita. Nagtatanggol ng pananampalataya. So ngayon, kanino ka makikinig? So, it's up to you po, no? Kung papakamot ka lang ng ulo eh. Kasi ang hilig natin magdrama. Puro emote, emote, emote. Pero ayaw mo naman makinig kay Jesus. Diba? Paulit-ulit lang yung cycle ng buhay mo, di ba? Inuulit-ulit mo lang. At hanggat hindi mo inaako, wala ring, hindi mapuputol yung cycle ng kahirapan o paghihirap natin. Pero ang gusto ng Diyos, mas maging maayos ang buhay natin. At magiging maayos lang yan, gaya ng sinabi niya sa dulong bahagi, ang tumatalima sa kalooban ng Diyos, yun ang kanyang ina at mga kapatid. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang magpanukala at magpatupad ng mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan ang kultura ng kamatayan, materialismo, kasinungalingan, at pangmadali ang kasiyahan. At matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayakan at mga espiritual na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsumikap nawang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alapin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus na naming mahal, niligtas mo kami, anak. Oo, Jesus na naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sa
sa iyo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Eucharistia, tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masulurin, matulungin at mapagkakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Berhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Simbahan, marami kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng kanan. Halina't mapigay ng ayon sa kalooban. Ang lulupunin siyang kailangan sa pagtuloy ng ating simbahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang lulupunin siyang siya kailangan sa pagtuloy
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Mga paanyaya, sinimulan na po natin ang 9 na araw na Misa Nobenaryo para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino noong ika-4 ng Hunyo hanggang sa ika-12 ng Hunyo. Ito ay ginaganap sa mga barangay na sakop ng ating parokya tuwing ika-6 ng gabi. Sa darating na ika-13 hanggang ika-15 ng Hunyo ay ang ating pong Triduum Mass sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. Ang ating pong misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Mayroon pa rin po tayong misa sa ika-6 ng umaga. At sa ika-16 ng Hunyo, araw ng Linggo, ay ang araw ng pagdating ng relic ni San Nicolas de Tolentino, ang patron ng ating distrito. Sama-sama po nating salubungin ang pagdating ng kanyang relic sa Barangay 281, Zone 26, pagbaba ng San Fernando Bridge. Sa ganap na ika-3 ng hapon, magkakaroon po tayo ng kaunting programa o civic reception na susundan ng prosesyon ng relic pabalik ng ating simbahan. Ito'y susundan ng maringal na misa sa ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po. Bukas po, 6 p.m., wala po tayong misa dito sa parokya. Ang misa po natin ay gaganapin doon sa barangay na paglalagakan po ng imahe ng San Nicolas de Tolentino. So, mamaya po, ang misa ay dito sa barangay na sakop ni Chairwoman Lovely Nieto. 2 p.m. ang misa at ililipat yan sa susunod na barangay. Doon na po ang misa bukas ng 6 p.m. At sa June 13, bukod po kay San Nicolas na kilala sa pagbibigay ng mga tinapay, June 13 ay kapisahan ni San Antonio de Padua. Sa mga magsisimba, maaari po kayong magdala ng pandesal o tinapay para ating pong babasbasan. At kung gusto nyo po mag-donate din ng tinapay na pwede nating ipamigay doon sa iba, ay feel free po no, sa June 13 sa 6 a.m. na misa po. And let us all welcome in our community dito sa Nuestra Señora de la Soledad Parish ang mga estudyante, the students from Morrow Catholic High School, Hayward, California, USA, headed by Jericho Abanico and companion. Solidad clap para sa ating mga estudyante. So, nandito sila para sa immersions and exposure and sana po ay marami silang matutunan sa kanilang naging karanasan sa ating komunidad. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Nyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Mawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw